Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Bitiwan mo ang patalim na iyan, singhal ni Sturgeon. Sa dalawang kamay ay mahigpit ang pagkakahawak sa baril na nakatuon sa ulo ng lalaki. Papatayin ko babaeng to! Kung ganun ay patay ka rin. Isang linya lang ang mga mata ni Sturgeon. Huwag mo akong piliting kalabiting tuluyan ang gatilyo ng baril, Rason. Naglalabasan ng ugat nito sa leeg. Hindi ito tumitingin kay Cassandra. Ang mga matay nakapokus lang sa lalaki na walang kurap. Na para bang pag kumurap ito ay babaon tuluyan sa leeg ni Cassandra ang patalima. Mula sa pinto ay sumungaw ang dalawang pulis na nang makita sila ay itinaas din ang baril sa lalaki. Nawalan tuluyan ng kulay sa mukha ng lalaki. Hindi ko ang kailangan ko, kundi si Velasco. Patuloy ni Sturgeon. Matiim na nakatitig ito sa lalaki na galit na galit. Ngayon, kung susuko ka ng maayos, ay papagaan ang kaso mo. At baka magawan ko pa ng paraan na hindi ka isama sa kaso kung titistigo ka laban sa boss mo. Nilalansin mo lang ako, Dr. Puentevilla. Wika nito sa nag-aalanganin at nanginginig na tinig. Muli ay tila nararamdaman ng dalaga ang pagbaon ng patilim sa leeg niya. Ang hapding dulot nito. Ipinikit niya ang mga mata. Pinigil ang paghinga at nagdasal. Kilala kita, Rason. Ani ni Sturgeon na ang baril ay hindi inaalis sa pagkakatutok sa lalaki. Ang daliri sa gatilyo ay unti-unting gumagalaw. Titiyakin sasabog sa ulo nito ang bala bago maibaon ng patalim sa leeg ni Cassandra. Kung papaano ay hindi nito tiyak. Matagal ka sa empleyo ng Tito Enrique sa construction site. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang nalok sa'yo ni Velasco para maging tauhan niya. Pero ito ang tinitiyak ko sa'yo. Kilala ko ang mag-ina mo. Napasinghap ang lalaki. Nakita ni Cassandra ang terror sa mukha nito at pagkuway ay bumagsak sa sahig ang balisong. Napapikit muli ang dalaga at inilabas ang hiningang pinipigil. Mabilis na nagsilapitan ang mga pulis at pinusasan ang lalaki. Hindi ko siya balak patayin, doktor. Tinatakot ko lang. Lingon ng lalaki bago ito tuluyang inilabas ng mga pulis. Si Sturgeon ay napalahod sa sahig at tinitigan si Cassandra na nakapikit. Tumataas bumababa ang dibdib. May bahagyang dugong lumalabas mula sa leeg nito. Halos gustong mawala ng malay ng binata. Cassandra, please. Magsalita ka. Kausapin mo ako. Sabi nito sa nag-aalalang boses. Sabi mo sa akin hindi ka sinaktan niya. Na nagpapahinga ka lang. Marahas na pinaglakbay ang kamay sa buong katawan niya at naghahanap ng pinsala. Ibinabalik ko lang hininga ko. Sturgeon, thanks God gumating ka. Wika ng dalaga na nagmulat ng mga mata. Nakita pa ang likod na papalabas ng mga pulis. Pinagod ako ng walang hiyang yun At ang kanang kamay ko, nabali yata ng tuluyan. Nakahinga na maluwag si Sturgeon at mabilis na tumayo at umikot ang mga mata sa magulong kabahayan. Anong ginawa sa'yo ng lalaking yun? Bakit sumakat ang kamay mo? Ha? Anong ginawa niya sa'yo? Nasa tinig pa rin nito ang terror at panig habang nagsasalita. Pinagbubuksan nitong isa-isa ang mga pinto. Ang mga mata ni Cassandra ay nagtatakang nakasunod dito. Isang pinto ang pinasok ng binata at narinig ng dalaga ang pagbaksak na kung ano-ano mga bagay sa sahig. Gusto niyang tumayo upang alamin kung ano na nangyayari. Subalit hinihingal at nanlalambot pa siya. Ilang sandali pa ay lumabas si Sturgeon. May dalang betadine, gasa at medical tape. Lihim na napangiti si Cassandra. Doktor as ever talaga to.
Muling napaluhod sa sahig si Sir Jen. Hinawakan ka ba ng lalaking yun? Saan ka nasaktan? Sunod-sunod itong tanong habang pinupunasan ng bulak ang munting sugat niya sa leeg sa nakatiim na mga bagang. Ngumiti siya dito. Kung ano lang yung dinatnan mo, iyon lang ang pagkakataong nahawakan niya ako, Sir Jen. Sumakit ang braso ko dahil sa paghampas ko ng baston sa kanya. Maya-maya ay nilagyan niya ng tape at betadine cotton ang sugat ng dalaga bago nilinga ang paligid. Ang mga basag na ito, ano ang... Lumapad ang ngiti niya. Ako ang may gawa niya na. Putol niya sa pagsalita ng lalaki. Ikaw ang may gawa? Nawala ang ngiti niya. Ayoko naman na mamatay na hindi lumalaban, Dr. Sturgeon Puntibilla. Napangiwang sabi niya nang maramdamang kumirot ang braso niya. Nasaktan lang talaga ako. Oh God, Cassandra. Marahas na itong niyakap ang dalaga na halos hindi siya makahinga. Pero wala siyang pakialam. Ang gusto lamang niya ng oras na iyon ay ang yakap nito. Alam mo ba, ang buong akala ko kanina, ibabaw na yun sa liig mong patalim. Natakot ako. Ako din, Mr. Jen. Sobrang takot ko. Wika niya at idinikit ng mukha sa dibdib ng binata. At nung naisip kita, nagalit ako. Dahil akala ko mamatay na ako eh. Naisip kong mamamatay akong hindi ko malang nasasabi sa iyo na nagsalubong ang mga kilay ni Sir Jen at bahagya siyang inilayo at tinitigan na. Ang alin? Ang mahal kita. Mahal kita, Sir Jen. Nakita niya ang mga mata nito na biglang nagbago. Kung dati ay terror, ay bigla itong lumambot. Banayad na gumiti si Sir Jen. Oh God, darling. Usal nito at bahagya siyang hinalikan. Ang halik niya ay napakatamis, sobrang tamis at napakatender. Pakiramdam ni Cassandra ay umangat siya sa sahig na iyon na para bang dinadala siya ng hangin patungo sa kalangitan. Maya-maya ay pinakawalan ni Sturgeon ng mga labi niya. Bahagya siyang hinalikan sa noo nang makitang tumutulo ang luha niya sa pisngi. Hey, bakit ka umiiyak? Wala. Naisip ko lang na paano kung hindi ka dumating? Shh! Huwag mong isipin yan. Huwag mong sabihin yan. Kasi darating ako kahit ano mangyari. Papaano mo ako nakita? Papaano mo ako nahanap? Pinuno ni Sturgeon ang hangin ng dibdib bago sumagot. Ang eroplano sinasakyan ko galing Maynila ay siya ring eroplano sasakyan mo sana pabalik. Maynila? Putol ang dalaga. Ang sabi nila ay nasa Zamboanga ka para sa isang seminar. Iyon ang sinabi ko sa kanila. Si Manang Carmel lang ang nakakaalam kung nasan ako. Sagot nito at tinitigan siya ng matagal. Itinaas ang kamay at dinama ang kanyang nunala. Nunal niya sa baba at sa kamara ang humiling. Nakita ko yung ban ni Tio Enrique. Then nakita ko yung sekretarya ni Velasco. Bitbit ang maleta mo. Kakausapin ko sana pero iba yung nararamdaman ko. So nag-decide ako na tawagan si Manang Carmela. Sinabi niyang pauwi ka ngayong hapon at si Atty. Velasco nagatid sa iyo. Kausap ko pa si Manang Carmel nang makita ko si Rason na sumakay sa van na iyon. Kaya nag-decide ako na sundan siya. Pumasok sa isip ng dalaga si Rason sa bahaging iyon. Iyong sinabi mo kanina tungkol sa mag-ina niya, anong ibig sabihin nun? Bahagyang ngumiti si Sturgeon. Wala. Sinubukan ko lang. Gumana. Kasi dayo dito sa Davao si Rason at nakapag-asawa ng taga rito. 3 taong porman siya ng Tio Enrique at bigla na lang nag-resign. Mayroon siyang 2 taong gulang na anak na babae. Siguro mahal na mahal niya mga ito, no? Nagkipit na mga balikat si Sturgeon. Tumayo at muli pumasok sa isang pinto. Paglabas ay may dala na itong puti at malinis na kumot. Marahas na pinunit. Naupo sa tabi niya.
Gagamitin ko tong sling sa braso mo. Wika nito na akman tatalian ng braso ng dalaga. Hindi mo na kailangan gawin yung Sturgeon. Hindi naman nabali ang buto ko eh. Reklamo niya at iniiwas ang kamay. Dinamaan tapal sa leeg. At ito, gasgas lang naman yata eh. Bakit pa? Tol talagang babaeng ito. Huwag ka na nga mag-complain. Angil nito. At alam ni Cassandra na hindi para sa kanya ang galit na iyon. Nagkadikit na ang mga kilay ni Sturgeon. Habang mahusay na naisabit sa mga balikat at kamay niya ang tela. Kahit pa siguro nabali itong braso mo, hindi ka magrireklamo no? Tumaas ang mga mata nito sa leeg niya. Nakita niya sa mukha nito na biglang lumamlama. Hindi ka man na nagkukumplain din sa sugat mo kahit na maliit, lalo na ngayon. There was something in his eyes na hindi mabigyan ni Cassandra ng pangalan. Napuno ng kalituhan ang isip ng dalaga. Sturgeon, hindi ko maintindihan. Ano ba tong ginagawa mo sa akin? Hindi sumagot si Sturgeon. Yumuko ito at binuhat siya. Dadalhin kita sa ospital para ma-check at ma-x-ray ang braso mo. Sturgeon, hindi na kailangan. Mariing protesta niya habang nilalabas siya ng bahay ng binata. Napersa lang siguro pero natitiyak kong walang nabali dahil naigalaw ko naman eh. Tingnan mo. Itinaas baba niya ang nakaisling na kanang braso. May konting sakit pero hindi niya sinabi. Si Atty. Velasco, patuloy niya. Kailangan may pahuli mo siya. Gusto kong matikman niya ang ginawa ko kay Rason. Giit na sabi niya. Nanggigit kita mga ngipin. Nangiti si Sturgeon at ipinasok siya sa sakyan. Huwag mo nang isipin yun. Magpahinga ka na lang muna. Umikot ito sa kabila at sumakay. Ini-start ang ignition at ilang sandali pa ay tumatakbo na sila. Natitiyak kong nagtuloy siya sa Villa Alegara. At magugulat yung pihado pag nakita ka niya Cassandra. Sasaktan ba din niya sila? Kinabahan niyang tanong para sa mag-asawa. Hindi marunong gumawa si Velasco ng ganon sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Kaya I doubt na kung may masama siyang balak sa mag-asawa. Isa pa ay nauna na si Carion doon. Tinawagan ko siya na sundan ko ang van. Mga tauhan niya yung kasunod ko kanina. Sturgeon, aniya, sa naguguluhan tinig. Ano ba itong nangyayari? Ulit niya. Nagbuntong hininga si Sturgeon at ginagapang palad niya at dinala sa bibig nito. Hayaan mong si Tio Enrique at Tia Consuelo ang magpaliwanag ng lahat sa iyo, sweetheart. Sabi nito, pagkatapos ay tinuon ang mga mata sa pagdadrive. Samantala, sa bahay ng mga Allegra at Medina, nasa labas si Atty. Velasco Enrique, Consuelo, babala ni Manang Carmelita nang katukin niya sa library ang mag-asawa habang kausap si Carion. Si Consuelo ay namumugto ang mga mata sa pag-iyak. Nagkatingin ng tatlo. Nag-aapoy ang mga mata ni Consuelo sa galit. Si Don Enrique ay mahinahon at hinarap ang asawa. Please, Consuelo, hintayin natin si Sturgeon. Baka mapahamak anak natin kung ganyang hindi mo kukontrol ang sarili mo. At ayon kay Carmelita, nasabi ni Sturgeon na hindi nito nakita sa airport si Cassandra. Tama ang asawa niyo, Miss Miranda. Sabi ng detective. Sikapin niyo umakto ng normal. Gaano man kahirap, gawin ninyo. Alang-ala kay Cassandra. Galit para kay Atty. Velasco at Hana. Takot at kaba para kay Cassandra. Iyon ang sama-samang nararamdaman ni Consuelo. Baka kayo kung anong ginawa niya sa anak natin, Enrique. Lumati din ang takot sa mukha ni Enrique. Huwag tayong wala ng pag-asa. Magdasal na lang tayo na okay ang lahat. Kaya please, ikalma mo ang sarili. Baka maghinala si Velasco. Tinungan nito si Carmelita. Sabihin mo kay Velasco na bababa na kami, Carmelita. May iwan ako dito sa library, Mr. Miranda. Sabi ni Carion. Hindi kailangan malaman ni Atty. Velasco na narito ako hanggat di dumarating si Sturgeon. And please, gawin niyo ang lahat para hindi agad siya makalis dito.
Tumango si Enrique at inakay na ang asawa palabas nang tumunog ang cellphone ni Carrion. Napahinto ang mag-asawa. Iniabot ni Carrion kay Doña Consuelo ang telepono matapos malaman kung sino ang nasa linya. Ini-off ni Doña Consuelo ang cellphone. Halika na Enrique. Harapin na natin ang lalaking to. Wika nito sa matigas na tinig. Nang makaba ang mag-asawa, ay agad na sumalubong si Atty. Velasco. Enrique, Consuelo, bati ng attorney. Naatid mo na ba si Cassandra Frank? Bunga ni Doña Consuelo na pilit kinakalma ang sarili, gayon sa dibdib ay gusto mag-istorya. Hindi ako umalis hanggat hindi siya nakakasakay ng eroplano, Consuelo. Sagot ng abogado, nagbiglang nagdikit ang mga kilay. May sakit ka ba o ano? Parang hindi maganda yata ang pakaramdam mo ah. Tumikhim si Don Enrique. May bahagyala kami pinagtalunan, Franco. Maupo ka. Itinuro na matanda ang sopa at nagpautos sa maid na maglabas ng maiinom. Bahagyan ng ngiti ang abogado. More or less, ay alam nito ang pinagtatalunan ng mag-asawa. Hindi komporme si Consuelo sa ginawa ni Enrique na ipagkaloob na kay Hana ang mana nito. At wala na ito magawa. Hawak na niya ang dokumentong pinirmahan ni Don Enrique. Nasaan nga pala si Hana? Pagkatapos na niyang mag-impake, iniwan ko naliligo. Sagot naman ni Manang Carmelita. Tumango-tango si Atty. Velasco. Hihintayin ko na siya Enrique, Consuelo. Tumawag siya sa akin kanina at sinabing sasabihin na sa akin pabalik. Ganun ba? Ani ni Enrique na naupo. Hindi kailangan gawan ng paraan upang magtagal ang abogado. Tito Frank, si Hana na bumababa ng hagdan, kasunod ang maid na nagbababa ng malaking maleta nito, naka-tight jeans at body hugger. Baka sa mukha ang kaligayahan. Nilapitan ng mga magulang at hinagkan sa pisngi. Matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa ni Consuelo upang hindi mapaoklo at mapangiwi. Naupo si Hana sa armrest ng sopa na kinauupuan ni Atty. Velasco. Hindi nga pala po ako napagpasalamat sa iyo, Mama. Wika ng dalaga na nakangiti. Salamat po sa pagtitiwala niyong dalawa. Mabilis na nagsalita si Consuelo. Mabuti na rin narito ka, Frank. May mahalaga akong sasabihin at gusto kong gawin mo ang mga dokumento. Nagkatinginan si Hana at Atty. Velasco. Pagkatapos ay sabay ring humarap kay Consuelo. Matapos ngumiti, ay tumikhim ang abogado. Ibig bang sabihin niyan, Consuelo, ay ipagkakaloob mo na rin ang legal na buong Allegra assets sa iyong anak? Ang kasabikan ay nasa tinig ng abogado na hindi nito magawang itago. Consuelo, si Don Enrique sa nagbabahalang tinig, kinakabahan sa asawa. Nilinga ni Consuelo si Enrique. It's all right, Enrique. Muli itong humarap sa dalawa. Napagpasyahan ko, Frank, na yamang hindi biro ang halaga ng Miranda Developers. Sandali nitong tinitigan ang dalaga bago muling ibinalik sa abogado ang paningin. Ay hindi kayang ubusin iyon ni Hana. Kaya napagpasyahan kong magpagawa sa iyo ng dokumento na nagsasaad na ipinagkakaloob ko sa mga tauhan at sa kawang gawa ng buong lupain at pag-aari ng mga Allegra. Ano? Halos mapaangat sa kinauupuan na abogado. Napangiti naman si Don Enrique. Hindi iyon ang inaasahan niyang sasabihin ni Consuelo. Nagbibiro ka ba, Consuelo? Hindi ginagawang biro ang bagay na ito, Frank. Bahagyang napangitian doon niya. Kitang-kita sa mga mata ni Atty. Velasco ang matinding paghihimagsik. Hindi mo ito makagawa. Tuluyang nawala ang composure ng abogado. Nag-aalalang hinawakan ni Hana sa balikat ang lalaki. Isang nanguuyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Consuelo. Bakit hindi ko magagawa, Frank? It is my property. Hindi to conjugal. At kahit na conjugal naman, pumapayag si Enrique sa gusto kong mangyari.
Tumingin si Frank Velasco kay Don Enrique na tila hinihingi opinyon nito. Subalit, nanatili nakatitig ito kay Velasco at hindi sumasagot. His face unreadable. Ano ba tong kalokohang ito? Si Hana ang may karapatan sa lahat ng pag-aari ng mga Allegra, Consuelo. She has more than enough. Hindi na tigayatig ang matandang babae. And why are you so concerned with Hana, Frank? Hindi ba kami dapat ang higit na may karapatang mag-alala para sa kanya? Sandaling umilap ang mga mata ng abogado. Si Hana ay nanatiling walang kibo bagamat hindi mapalagay at nagsisimula ng matensyon. Para rito'y labis-labis ang salaping ipinagkaloob ni Enrique sa kanya. Kinakabahan na siya sa inaakto ni Frank Velasco. Naroon ang pagnanais na sigawan ito at umalis na lang sila. Because you are both my friends, pagdiriin ito. Sa loob ng 8 taon ay wala ko itinuring na kapamilya kundi kayo. Iyon ang dahilan. At sa nakikita ko, Consuelo, nararamdaman ko, hindi lang ako kundi si Hana man, na mula nang maibalik ko siya rito sa inyo 6 years ago, hindi mo siya itinuring na anak. Iyon ang dahilan kaya nagrebelde si Hana sa iyo. Sa inyo. Maraming beses na iniyak sa akin ang kanyang pagdaramdam. Tiningilaan nito si Hana, na biglang pinalambot ang mukha at nagyuko ng ulo. Have you ever thought why, Frank? Patuloy na Doña Consuelo sa kalmante pero sarkastikong tinig. I have been wondering that myself, Mama. Sagot ng dalaga. Sa tila nagdarandam na tinig nang maramdaman ang siko ng abogado. Nananalamin ang mata ni Consuelo. Huwag mo akong tawaging Mama. Wala kang karapatan. Nanlaki ang mata ni Hana kasabay ng paghugot ng hininga. Si Atty. Velasco ay napatayo. Consuelo, ano ba pinagsasabi mo? Nilinga nito si Don Enrique. Okay lang ba siya, Enrique? Why don't you both listen to her? Suhestyon ng lalaki na nagtagi sa mga bagang. Hindi ka namin anak at alam yung dalawa yun. Patuloy ni Consuelo. Sino siya, Velasco? Saang lupalop mo kinuha ang babaeng yan at ipinirasintang anak namin? Si Hana ay nagsimulang pagpawisan. Sunod-sunod ang pag-aalala ng dibdib. Mabilis na binuksan ang shoulder bag at humugot ng sigarilyo at nagsindi. Ang bahagi ng utak niya ay dinala kung saan. Sa bahagi ng overnight kung saan naroon ang heringilya at drugs nito. Kailangan nito iyon sa sandaling iyon. Ano ba nangyayari sa iyo, Consuelo? Patuloy ng abogado na bagamat nag-uumpisa ng hindi mapalagay ay nagsisikap pa rin maging kalmante. You yourself identify her that she was your daughter 6 years ago. Taglay ni Hana ang mga birthmarks na nawawalang Hana noong siya 4 taon at kalahati pa lang. Higit sa lahat, siya na exact image of your grandmother. Si Doña Milagros, ang ina ng papa mo. Nanangkit ang mga mata ni Consuelo. Wala akong natatandaang na ipakita ko sa iyo ang kahit isang larawan ng Lola Milagros, Frank. Paano mo nalaman na kamukha niya ang grandmother ko? Doon ay bigla na ilang abogado. Umilap ang mga mata. Itinaas ang mga kamay sa ere. My goodness, Consuelo. 8 taon ako ritong labas-masok. Hindi ko ba malalaman iyon? I could have seen it somewhere. Lalo na noong mga panahong ipinapahanap niyo sa akin ang anak ninyo. I did my own investigation. Who are you, Frank Velasco? Tahimik na tanong ni Consuelo. Bagamat nagliliyab ang mga mata sa galit. Anong ibig mong sabihin diyan? Tsaka, ano bang walang kakwento-kwentong usapan to, ha? Wala kahit isang larawan si Doña Milagros sa bahay na to, Velasco. Inatake sa puso ang Lola Milagros sa araw mismo na basahin sa mama ang testamento ng papa na nagkakaloob sa amin ng buong kayamanan ng mga Allegra. At natatandaan kong ipinasunog ng Mama Dolores ang lahat ng anumang pag-aari ng matanda mula sa damit hanggang sa kaliit-liitang larawan. Consuelo, this is ready. Ipapakulong ko babaeng yan, Velasco.
Duro ni Doña Consuelo kay Hana na biglang nahintakutan at nanlaki ang mga mata. Tuluyang bumigay sa tensyon si Hana. Nanginginig na napahawak ng mahigpit sa braso ng abogado si Hana. Daddy, please! Ialis mo na ako dito! Shut up! Galit na lingon ni Atty. Velasco kay Hana. Daddy? Sabay na usal na mag-asawa. Si Manang Carmelita ay napatdari na. Ayoko na, Daddy. Ayoko na. Umalis na tayo sa bahay na to. Naghihisterya na ang dalaga. Visit ka talaga. Isang sampal ang binigay rito ni Frank Velasco na nagpasadsad kay Hana sa isang sulok. I told you, Dad. Ayoko na itong pinapagawa mo. Ayoko. Niyakap ni Hana ang dalawang tuhod at umiyak na umiyak. Isiniksik ang sarili sa sulok. Anak mo ang babaeng yan, Velasco? Si Don Enrique na hindi makapaniwala. Humakbang palapit sa abogado at bago pa nakakilos si Atty. Velasco ay isang suntok ang pinakawala na ng Don dito. Sumadsad ang abogado. Pinahid ng kamao ang dumudugong bibig. Paisbid na idunura ng lalaki ang dugo sa sahig. Anak ko nga si Hana. Kay Doña Consuelo nakatuon ang nanlilisig nitong mga mata. Akin ang buong Allegra Farm, Consuelo. Itinaboy kami rito ng iyong inang si Dolores. Nilaso niya ang isip ng papa upang sa kanya ipamana ang buong ari-arian ng mga Allegra. Gayong ako ang kanyang legal na anak. Sa isang sandali ay nananayo ang balahibo ni Doña Consuelo sa pagkasuklam na nasa mga mata ni Frank Velasco. Ikaw si Marshall? Oo. Ako si Marshall Frank Velasco Allegra. Hiyaw nito. Nanlumong napopo si Doña Consuelo. Ang lalaking ito ay kapatid niya sa ama. Nilaso ng iyong inang isip mo, Frank. Wala ka sa library nang sabihin ng abogado na si Mama Dolores ang legal na asawa ng papa. Huwag mong baloktutin ang katotohanan, Consuelo. You cannot imagine the poverty we suffered. Gayong si Dolores at ikaw ay nagtatamasa na kasaganaang dapat ay sa amin. Halos naririnig na ang lahat ang pagtatagis ng mga bagong nito. Namatay ang mama na walang binabanggit kundi pag-aari niya ang buong Allegra Farm na siya ang dapat na narito sa Villa Allegra. And I promise myself to take back what is mine. Sinulya pa ni Consuelo si Hana na patuloy sa humagulgol. Biktima ng manipulasyong ama. Kahit papaano ay pamangkin niya ito. Wala na marahil kabuluhan pang itanong. Nahahapong wika ni Doña Consuelo. Lahat ng galit sa dibdib ay tuloy naglaho. Ang humalili ay awa para sa babae nagpanggap na si Hana na ginamit ng ama. Awa kay Frank dahil nabuhay itong puot at paghihiganti ang nasa dibdib. Binulog ng obsesyon ang ina na tinawid dito. Pero gusto ko pa ring malaman kung paano mo nagawang palabasing anak mo ang aming si Hana. Hindi gustong sagutin ni Velasco iyon, pero naroon ang masidhing pagnanais na ipaalam sa mga taong kinasusuklaman kung paano ito napaglalangan ang mga Miranda at Allegra. Nilinggo ng anak. Ang anak ko si Marita ay 10 taon na mamatay ang mama. But all those years, ay wala siyang sinasabi kundi kamukha ni Marita sa Doña Milagros. Nang mamatay ang mama, nagtungo ako rito upang pag-aralan kung paano ako mababawi ang talagang sa akin, Consuelo. Sinikap ko mapalapit sa iyo. At napakalaki ko. Kasi unang punta ko dito, 8 years ago, nalaman kong 7 taon nawawala ang anak mo. At hindi mo gusto maniwalang patay na si Hana. Sinabi mong buhay siya dahil nararamdaman mo. Tumawa ang lalaki. Sa aking palagay ay isa kang loka-loka na naniniwalang buhay ang anak gayo ang record sa shipping company ay nagsasabing patay na kabilang sa mga nalunod sa laot. That gave me the chance I've been waiting for. Pinaniwala ko sa iyo that I was moving heaven and earth para lang hanapin ang anak ninyo. Na meron akong kaibigan in many places to rely on. CIA, NBI. At baliwala sa inyo ang perang ginagasta ko. Umismit ito sa mag-asawa.
sa bahaging iyon bago nagpatuloy. Kasabay noon, sa tuwing bumabalik ako sa Maynila, sinasanay ko si Marita na noon ay 14 years old na sa mga gagawin niyang papaganggap. Nang makita nito ng laki ang mga mata ng mag-asawa, ay nasisiyang natawa si Frank Velasco. Oh, mas matanda na 3 taon si Marita. Pero hindi naman importante yun, di ba? So, I had that stupid damn twin moles tattooed in her face sa isang mahusay na cosmetic surgeon. Nilingan nito ang anak at saka muli rin ibinalik kay Consuelo ang paningin. Kung paano siya nagkaroon ng pulang balat sa likod, nasabi ninyo'y mayroon tunay na hana, ay hindi ko maintindihan. Pero magaling ang tadhana. Dahil bagamat napakalaking pabor noon sa akin, dahil meron din si Marita. After a year, binayaran ko ang 2 tao na magpanggap na kasama sila sa barkong lumubog at sila ang nakatagpo kay Hana. Presto, everyone believe that she is your young Hana. Kasali na ang sub-story na mahirap makaampon sa kanya. Sindak, panlulumo, at pagkahapon naramdaman ni Doña Consuelo. Tumango at banayad na nagsalita. You could have taken everything away from us. Kung lubusan mo akong napaniwalang anak mo nga, ang anak ko, Frank. Pero ang damdaming ina, hindi basta-basta naniniwala. Hindi basta-basta sumasang-ayon sa nakikita ng mga mata. Naroon lagi ang reserbasyon. Paisabid nang umisi ang abogado. Siguro nga hindi ko nababawi ang Allegra Farm, Consuelo. Pero hindi bali. Dahil nasa akin na ang buong Miranda. Nilingan nito si Hana. Tayo na, Marita. Lingon nito sa anak. Kung iniisip mo na makakaalis kayo ng ganun-ganun lang, then nagkakamali ka, Velasco. Si Doña Consuelo. At pagkatapos ay tumawa, a mixture of bitterness and amusement. Kung freak coincidence ang pag-uusapan, hindi ba't nagtiis ang Mama Dolores sa ina mo ng 6 na taong panlalait at panghahamak bago niya nilagay ang sarili sa dapat kalagyan dito sa Villa Allegra? 6 na taon mo rin kaming napaglalangan, Velasco. Wala kang pinagkaiba sa ina mong si Aida. Tumalim ang mga mata ni Velasco sa narinig. Pero hindi agad sumagot. Isa-isa nitong tinitigan ang mag-asawa. At pagkatapos isinuid ang tingin ang kabuuan ng bila. Panghinayang, kapaitan, at galit ang mga nasa mata. Dito ako pinanganak. 7 years of my life was spent in this house. I was happy here. Until that day, nang itapon kami ng ina mo paalis sa bahay na ito, Consuelo. Muli nitong tinuunan ng tingin sa Consuelo. Kung napagkakaila ka lang ng maayos, Frank, wika ng Donya sa nalulungkot na tinig. Pwede kong i-share sa'yo ang Allegra Land. My mother hated your mother. Pero hindi ikaw dahil anak ka rin ng papa and my only brother ayon sa kanya. Subalit bigla na lang kayo nawala dito sa Davao. Isang panghihinayang ang rumistro sa mata nito. Pero kagad ding nawala. Pauyam na mismid at nagibit ng mga balikat. Huli na. Huli na para doon. Huli na, Consuelo. Dahil hindi lahat maipapanalo ninyo. Dahil nasa akin na ang Miranda assets. Totoo ang sinabi mo, Velasco. Si Don Enrique na nagsalita sa kauna-unahang pagkakataon. Nasa iyo na lahat ng mga papeles na nagpapatunay na pinagkakaloob ko kay Hana Allegra Miranda ang buong ari-arian at mga lupain ko. Sa makatuwid, ay sa anak ko iyon ipinamana at hindi sa anak mo. Banayad. Ngunit maring wika ni Enrique. Pumuno sa kabahayan ang halakhak ni Franco Velasco. Pagkatapos sa nanlilisik ng mga mata, ay tinignan si Enrique at Consuelo. Ang alam ng lahat, si Marita ay si Hana. Tinanggap mo siyang anak sa mata ng lahat. At hindi mo mapatunayang hindi mo anak si Marita, Enrique. Nalimutan mo yata na isa akong abogado. Pauyam nitong umiti. May mga pirma ang mga testigo
nang gawin natin ang dokumento. Naroon din ang corporate lawyer mo at pinirmahan ni Hana ang acceptance ng mana. At mahihirapan kang patunayan na hindi si Hana si Marita. For 6 long years, inangkin mong anak mo si Hana. At magmumukha kang stupido sa maraming tao sa gagawin mo. Pagtatawan nila ang kahangalan mo. And I'll see to it na mauubos ang salaping nasa pangalan Allegra Parma kung isasampan niyo ang kaso. Siguro ay tama ka, Velasco. Patuloy ni Enrique. Itinatago ang kalmanting tinig ang matinding galit. Ayun ay kung hindi ko mailalabas ang tunay kong anak. Napigil sa akmang paghakbang si Velasco at tumingin dito. Anong ibig mong sabihin? Isang ngiti lang ang pinakawalan ni Enrique at sabay tumingin kay Consuelo.